O ngayon, Oo. pero maayos naman siya kahit maraso yung mga laro nila, may mga shooting-shooting, may Oo. mga slaying-slaying, may Mm. mga putol-putol ng kung ano-ano, 'di ba? Oo. Pero maayos Pero naman ang bakit kanilang ito nagagawa nilang parang i-indoctrinate ang bata? Anong pero meron sa laro sa grupo kung na ito? kung meron man na Oo. merong nadadala sa Mm. impluwensiya ng mga laro, Correct. dito ba sa Pilipinas meron na ho bang ganyan na talagang Oo. sumusunod, ha? Kasi ang sinasabi, itong 764 online group na Hmm. ito ang naka-impluwensya doon sa dalawang bata na namaril sa Tacloban City. Base Mm. sa investigasyon ng mga otoridad. Pero kilalanin nga natin kung anong grupo to bilang warning na rin po sa mga magulang at sa mga bata na nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Nasa Ah, linya natin, Weng, si Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Yusek, Magandang umaga magandang po, umaga. Yusek Aboy. Naku, magandang umaga rin po, Sir Weng, Ma'am Weng. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Oo, Thank you rin sa kailangan po oras, namin oo. ng gabay ng CICC dito sa bagay na ito. Pakikwento nga sa amin, ano bang klaseng animal itong 764 online group na ito, Yusek? Naku, mas hayok pa yata sa animal itong Talaga? mga grupong to. Actually, itong mga grupong to, Ma'am Weng, Sir Weng, they are mga fan pages ng mga mass murderers, school shooters, mga ano. Ito yung parang doctrine nila eh. Dito yung kinokopya nila. Tapos sila ho, galing sa iba't ibang bansa, ang ginagawa ho nila, they prey on our children. Mm-mm. Kasi nakikita nila that mas madaling maimpluwensyahan. Mm-mm. At ang ginagawa nila, the way they do that is, tinitingnan nila yung mga laro na mga school shooter, yung mga violent games na mga huto. Opo. Tapos pag nakita nila yung mga bata na predisposed na to violence, desensitized na sa violence, ay dyan na magsisimula na magkunwari, kalaro lang muna. Mm-mm. Tapos makikipag-usap na. Tapos, pagtapos ang dadalhin nila sa group chats, whether it's Discord, whether it's Telegram, yung iba't ibang messaging platforms natin, Tapos doon na ho nagsisimula yung indoctrination. Pero bago magsimula yung after ng indoctrination, bago ho talagang i-radicalize, minsan ho, nagkakaroon muna ng parang blackmailing kasi inuutusan nila to, may mga task to. Mm-mm. And sometimes, these tasks involve yung mga compromising pictures. Yun, di ba nakita natin doon sa isang nanay nag-post, no? Yes. So yung gagamit nila ng pamba-blackmail, tapos yun na, nararadicalize na yung child na, hindi na ako pwedeng, there's no backing out, hindi na ako pwedeng magsabi sa magulang ko, hindi na ako pwedeng magsabi sa mga kaibigan ko. Kasi nga, may hawak na sa akin tong grupong to. Ano yung Yusek? Halimbawa, pinupuntahan ba nila yung mga grupo-grupo ng mga online games at doon nila dinetermine o tinutukoy kung aling bata yung desensitized na sa violence at pwede nilang hilahin sa chat group nila? Tama, Mang Wen, no? Narinig ko yung usapan nyo kanina nung bata tayo. Kasi ako, gamer din ako, Opo. Mang Weng, Sir Weng, Opo. no? Hindi ko rin naman, naglalaro ko ng mga violenting laro. Mm-mm. Pero, ang kaibahan noong panahon na yon at saka panahon ngayon, walang chat function. Oo. Hindi tayo napapasukan ng kung sino-sino, hindi tayo na yung mga invites, yung mga request na yan. Hindi tayo walang ganun ng mga kabataan ho natin. Ngayon meron na. Tapos yun na nga, dahil predisposed or parang masilig natin yung mga school shooters na yan. Whether it's because of curiosity or talagang it's just for fun, hinahanap nila ngayon kung sino yung talaga yung predisposed to violence, yung talagang may galit. Tapos nalalaman din nila kasi nakikipagkaibigan na, ano ba to? Malungkot ba tong batan to? Ano ba may pinagdadaanan ba to? Tapos yun yung tinatarget talaga nila. Pero eto lang kasi sabi, ang 764 o group, may stage ka. Merong para bang yung sabi nyo nga may task. may initiation muna. Kumaga Tama step po. 1, dahan-dahan muna, ito muna pinagagawa sa iyo. Yes. Tapos step 2, pwede kang pumasok na ng bahay tapos magnakaw ka ng identity daw, di ba? Physical na papasok ka. Tapos pangatlo, yung blackmail na nababanggit nyo, blackmail nyo. Tapos pang-apat, yun na yan, maaari ka ng gumawa ng marahas. Yung 4 na stages na yan, tama ho ba? Yung 4 daw na stage, ano ang dulo nun? Ano yung pwedeng ibigay doon ho sa mga sa na-impluwensyahan? Yes. Ano yan? May recognition ba siya? If Pag you do nagawa this, mo pag to, nagawa mo to, bida ka, hero ka, o gano'n. Ano bang makukuha ng bata? Umaangat ba sila doon sa grupo? Ganun ba yun, Yusek?
Tama ho, no? Whether it's kasi nakikita natin, it's a combination of many things. Tama ho, una, recognition amongst the group. 'Di ba? Pero it's fake recognition kasi talagang alam na nila na ang end goal nito is towards violence eh. Hanggang ma-radicalize yung bata. Minsan nakikita rin natin may commercial rewards, may monetary rewards, whether it's in the form of physical currencies or in-game currencies para pambili ng skins, pambili ng kung ano-ano in-game. So nakikita natin marami ring uri ng pang-iingganyo para ikumpleto yung task nila. Tapos yun na nga, yung task na yun ang nagigisusi para naman magkaroon ng pamba-blackmail dito sa mga batang to. Anong klase yung blackmail? Normally, anong pinapagawa sa kanila tapos magagamit yon para blackmail sila? Well, in the case of yung mga naririnig natin, yung pamba-blackmail na yan is in the form of crimes. Yung, halimbawa, nakapasok ka na sa bahay, magnakaw ka na, ano ka na, criminal ka na. Kinuha mo yung Nasa card. atin ang ebidensya. Oo, isusuplong kita pag hindi ka sumunod. That's one. Yung isa naman, yung sa bata, yung compromising pictures. Ito yung bata Diba? na kasama yung nanay niya, Yusek, na nag-video at pinost sa social media at sabi ng bata, pinagtanggal siya ng damit tapos pinatalon-talon siya. Tama Ito ba po, yun? Ma'am Weng, So, maraming uri ng pampablackmail ang ginagawa ng mga sindikatong ito. Matatawag na natin silang syndicate because hindi lang sila hindi lang isang tao, isang grupo. Marami sila, iba't iba. At they are talking to other syndicates as well. Parang itong 764 na to, nakikipag-usap doon sa true crime group. Nakita natin may matrix na may iba-iba silang kausap no. So again, it's parang pero ang pinagkaiba ho nila itong 764 predisposed sa violence. Yung iba naman talagang yung ibang petty crimes lang, yung iba naman yung mga neo-Nazi idealism. So iba-iba rin yung grupo to, pero nagkakausap-usap sila. Pero dito Yusek sa atin, hindi pa to laganap yung 764 group. O tsaka sa sila naka-base. At saka hindi ho to, wala pang mga kabataan ang talagang sumusunod sa kanila. Kasi yung yung nangyari doon sa Tacloban, ito daw naka-influensya. Nasilip nyo ba? Napatunayan ba talaga na ito ang nag-udyok doon sa dalawang bata naggawin ng kanilang parang final stage na yon na utos kung inutusan man sila, no? Kasi mamamaril ka na Sir Weng, no? Tama, Sir Weng, no? Sa parte ho ng CICC, we cannot say it definitively. We only rely on reports na, kasi ang cellphones na pwede namin sanang ma-analyze, nasa PNP pa ho. And we respect naman yung jurisdiction ng PNP since they are law enforcement agencies. Yes, Pero kung sakasakali ho hingin ang tulong ng CICC with our expertise and our more than advanced tools, baka may mas maitulong pa kami when it comes to uncovering yung mga linkages na to. Pero ang bottom line nito, dapat pumasok nga kayo dyan correct. Kasi one way or the other, baka may way para kung nagsisimula pa lang sila dito, ay pwede na iban yan. Kasi ang nakita lang ata, yung bata daw naglalaro ng yung game na Gorebox. Ayan, yung Gorebox. Yung Gorebox ba connected dito sa 764? Hindi ang Gorebox a game lang talaga yan. Correct. Pero may chat yun. Natin yung usapan. Nawala na ho kasi noong March natanggal na yung multiplayer function niya. So nilipat nila yung indoctrination nila dito sa Discord. So yun yung naging avenue nila. Okay. And most of the time naman, to be fair, madalas naman pag halimbawa yung mga radicalization tsaka indoctrination, ginagawa to outside of the platforms. Pero yun nga, yung mga platforms na to, yung mga games na to, ang nagiging way para magkakilala sila, para ma-identify kung sino yung mga predisposed to violence. At yung gaya ng sabi natin kanina, yung mga platforms na to ang nagiging daan para magkaroon ng mga rewards and recognition. Halimbawa sa isang community. Saang bansa maraming ganito? Yung mga nauudyok. Saan siya nag-originate? Saan siya nag-originate, Yusek? Well, eto, nakikita natin, ang 764 ngayon is predominantly Europeans po. Marami yung mga top officials nila are from Europe. Nakikita ho natin. At to be mas malala ho ang influence nila sa Southeast Asia, mas malala ang influence nila sa Malaysia at Indonesia, hindi ang Pilipinas. Medyo maliit pa ho tayo sa Pilipinas. Nonetheless, sabi natin, isa lang ang maimpluwensya sa atin ng mga to. Nakita na natin ang resulta. Diba? First ever school shooting dito sa ating bansa. Consider ba to na terrorism group?
terror group? If we go by the provisions of the anti-terror law, it's a group that that commits violence for the purpose of terrorizing or for the purpose of maghasik ho ng takot sa ating mga kababayan, which is exactly what happened here. So Pero if you're asking me applying the provisions of the anti-terror law, terorista na ho itong mga to. Pero yung sabi niyo nga kanina, confirm na ba yung nangyari sa Tacloban related dito? Pwede na bang sabihin yun o hindi pa? Pwede na namin ho sabihin yun kasi nga ho, based on the chats that were shared to us by our friends from the law enforcement agencies, particularly po ang PNP, nakita na ho na natin na parang, ayun na ho, kilala na natin kung sino yung mga kasama nila dito at kinikilala naman natin kung sino yung groomer nila na Pilipino kasi nagtatagalog ho yung isang parang sa isang parang ang Philippines may kanya-kanyang cell parang splinter cell eh. Ibig sabihin ho no, may kanya-kanyang silos ng mga grupo. Kaya nga natandaan nyo Ma'am Weng, Sir Weng, nung in order natin tong iban muna ang Gorbox. Correct. It's not for the purpose really po na pigilan yung pang-i-impluwensya ng game kasi nakita natin hindi ganong kapopular. First time namin narinig ang Gorbox. Hindi ganong kapopular ang game. At nung tinignan natin, 10 million downloads worldwide. At hindi pa yun yung concurrent true users, mas konti pa. Pero ang pinigilan namin, kasi iniisip namin na baka nga may mga iba-ibang grupo pa, baka mag-activate using the game. Ito, last sila mag-chat-chat. Last question ko na lang, Yusek. Paano ito mapipigilan ng gobyerno? Kaya ba pigilan ang 764 na lumaganap sa Pilipinas? Well, to be honest, Ma'am Weng, Sir Weng, ang approach ho namin dito, usap-usap kami ng DepEd, DSWD, DILG, the PNP, the NBI. Ang sagot ho dito, hindi ho whole of government approach. Hindi ho kakayanin. Kailangan ho whole of society approach ho talaga to. Kailangan kasama natin ang private sector, yung gaming community, yung developer community, para sila mismo yung magsumbong kasi mahirap maipasukin itong mga grupong to, pero may mga gamers na tayo, may mga developers na tayo na alam na yung mga gantong mga and kailangan din natin yung mga kaalyadong bansa natin given the fact that most of these groomers are located outside of the country, Ma'am Weng, Sir Weng. Yan lang. Yun, okay. Sige. Yusek, palagi Yusek, na itong thank you, pag-uusapan para maitanim natin sa isip ng mga magulang, mga bata, kung gaano po ito kadelikado. So maraming salamat po sa oras, Yusek. Pag-usapan po ulit natin ito sa mga susunod pang pagkakataon. Thank you, Yusek, sa oras. Maraming salamat din po sa atin po. Good morning, sir. Thank you. Si Yusek Renato Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, mga kapuso, or CI.